at titignan natin at titiyakin natin na ganun pa rin ang sinusundan na proseso na dapat nasa ilalim lahat ng ating plano para sa national na galing sa national government. Tama naman kasi yun di ba? Ba't mahinlintik mga kongresista natin, senador? May sariling takbo ng utak na, eto may project din ako. Tapos huhugutin nila yung pera, yung pondo, doon sa proyekto ng Pangulo. Tapos at the end of the day, di ba? Walang nagawa ang Pangulo. Kung meron man, hindi mo maramdaman dahil kukonti. Kaya bitin. Di ba? Tapos yung mga politiko natin, may proyekto. Yung proyekto nila substandard kasi pinagkakitaan. Ang inang buhay ito. Tapos ngayon, ang sisi sa Pangulo. Ayos. And to further encourage transparency, I intend to live stream the BICAM. Yes. So that's what I told them already. There is no more small committee. Yung dating ginagawa, that they have a BICAM, then they suspend, then there's a small committee. Wala nang small. Okay. So first, BICAM naka-live stream. Sabi ng iba, naalala ko na content natin to, hindi pwedeng gawin ng Pangulo yung sinasabi mo. Because that is infringement. The President has to respect the separation of powers. Yun may sabi sa inyo, meron nga silang overlapping functions Diba? At saka anong masama kung isuggest ng Pangulo na i-public nyo yan, yung BICAM, dahil buong gobyerno sinasabi ng sindikato tayo. No exemption. Matino, masama, lahat tayo damay. At kung gusto nating makuha ang tiwala ng bayan, di ba? Maging tayong transparent. Tama naman. Kasi pag pinagnanakawan ng mga walang hiyang taong bayan, palihim. So panahon na ngayon na dapat lahat transparent, nakikita ng taong bayan. Okay, check yan. Good job. Sa pinangunahan na ng Pangulo. So, Senate President Soto, palagay ko, alam ko sang-ayon din si Soto dyan. Ang hindi lang sang-ayon dyan sa public, tawag ko dyan dati, public BICAM, ay ito si Cheese. Sabi ni Cheese, wala naman perfect na budget dahil walang perfect na budget, pakikialaman nila. Diba? Mag-i-insertion sila. Yun ang ini-insist niya noon nung siya ang Senate President. At kahit hindi na siya Senate President, kung siya magiging bahagi ng representante ng Senado sa BICAM, nako, gagawin niya yan. Pero sabi ng Pangulo, no more small committee. Mga kapatid, type 1 nga po kung nalilito ba kayo sa small committee. Ano yung small committee binabanggit ni JDB dun sa Kongreso? At ano yung small committee binabanggit ngayon ng Pangulo? Nalilito po ba kayo? Please type 1 para malinaw ko. Okay? Dapat talaga kasama yung sala yan. Papaulad ng bansa. Kada insertion na lang, may mawawala. Okay, tapos public-private, yung kagaya ng Mega World at SMC o kaya foreign investors. Tapos may blockchain pa. Maganda yung blockchain, ano? Ewan ko lang kung makakaisip ang magnakaw ang publiko sa public-private nga lang. Kahit may utang ang government sa private sector sa developer, sana din na sila magnakaw sa insertion. Hindi naman kasi mawawala yan. Talaga nga, hanap na lang si digong na pagkakitaan inalis sa approval ng LGU ay yung acceptance at pag-check ng proyekto. Okay. Alright, so yung managwan, ito pa, matindi, 11 pa. 11 times na 1. Ang House of Representatives, may sarili po silang, meron silang sariling small committee. Ito po'y binubuo pagkatapos na mabuo nila, pagkatapos ng second reading, yung mga committee level, naipasa na nila yung certain budget ng isang departamento. Ganon. Kaya lang, hindi po kasi yung mga illegal insertions, hindi nila pwedeng isingit during the committee hearing. For example, I am not a member of the Public Works Committee. Diba? Hawak ko education. Hindi ko pwedeng ilagay sa education yun. Magpapagawa ko ng tulay para pagkakitaan. So kung pupunta sila doon, di sila pwedeng sumausaw. Mahahalata sila ron at possibly ma-reject yung kanilang maitim na plano. At dahil yan po ay evil
intention, syempre, di ba, hanggat maaari, palihim yan. Yan po yun. Now, pag nakalusot doon sa kanila, nakalusot sa third reading, which is the final version, at ako naniniwala ako sa creation nila ng review committee on insertions, na kino-question ko, ba't kailangan yung reviewin ang aprobado na ng committee levels at ng plenaryo sa second reading? Ba't kailangan ninyo yan? Alam niyo yung committee level, ang approval niyan, doon po sa plenaryo. Nila inaaprobahan pa yan. Doon nila pina-finalize, gaya ng nangyari sa budget ni Sara. Di ba? Nag-motion. Buong kongreso yan. Nag-motion si Leila de Lima na ibalik yan sa 2025 budget. Dahil hindi rin naman nagbago ugali ni Sara, ayaw pa rin sumagot eh. O, di binalik. Di ba? Ngayon, yung binabanggit ng Pangulo rito, ito yun, government. And to further encourage transparency, I intend to live stream the BICAM. So that's what I told them already. There is no more small committee. Yung dating ginagawa, that they have a BICAM, then they suspend, then there's a small committee. Wala nang small committee. Okay. So yung second small committee, ito yung binabanggit ng Pangulo. I don't know kung alam ng Pangulo. I don't know if he's aware of the House Small Committee. Ang BICAM po kasi, meron silang small committee. Ang bumubuo po niyan, members ng Committee on Finance at saka ng Senate at saka Appropriations ng Kongreso. And then there are some lawmakers na member niyan. Okay. And then yung mga committee members na mga hindi mga mambabatas, sila po yung technical working group na tinatawag na nagpa-finalize ng mga amended by illegal insertion. So by kami yan, maghaharap-harap yung mga representante ng dalawang grupo, tapos magpa-finalize sila ng kanilang versions on certain projects na pagkakaiba yung presyo nila, na maaaring intended talaga na magkaiba para merong i-BICAM. Ano ho? So, ngayon, eto na. Bubuo sila ng small committee. No. At yun yung pinuntahan ni Cheese. Small committee. Dinalaw niya. Kasi sinasabi rin nila Toby Chanco, gawain ito in both small committees, dun sa House at saka dun sa BICAM small committee. Again, dalawa. House small committee, nasa ilalim ng Committee on Appropriations. At dito sa Senado at Kongreso during BICAM ay BICAM small committee. So kumbaga, dito nila ngayon, dito yung pinaka-paborito ng mga senador na hindi nakalusot dun sa mga committee levels. Dito. Kasi sa committee levels, ang hirap nandun yung humihingi ng pondo tapos i-defend pa nila sa plenaryo. Doon sa second reading. Pagdating ng final niyan, bago yan mag-final, di ba? Siguraduhin nila na nakalusot. Kaya nang pagdating ng BICAM, may hindi pagkakapareho, yan. Ang tanong nga BICAM na nga kayo, ipa-finalize nyo na, hindi nyo pinagkakasunduan. Di ba? Mag-i-small committee pa kayo na naka-private. And the entire BICAM process, private po yan, di nakikita ng taong bayan. Magugulat ka na lamang, pati yung mga kongresista, nagugulat sila, yung version namin na ganitong halaga, bakit pagdating sa inyo, nung dating na sa Senado, na-plansya na ng BICAM, naging 1 trillion na kayo sa DPWH, sabi ni Congressman Kimbo. Ganon ang ginagawa nila dyan. Okay? Kaya, good job dito sa sinabi ng Pangulo na kinausap niya na yung dalawa. Ngayon, kung hindi po susunod itong dalawang kapulungan sa BICAM na sinasabi ng Pangulo, no more small committee ng BICAM small committee at dapat naka-livestream, nako, pagka ganyan dapat ang taong bayan hindi lang kalampagin sila, di ba? Rallyhin sila sa labas kung saan nagdadaos ng BICAM. Dapat kasi pagkatapos ng BICAM nila,
Madali lang naman yan, ipiprint lang naman yan ng mga, i-reprint nila sa computer yan, itatype lang nila doon eh. So, ito yung may mga stenographer pa yan dapat. Ilalan, ito na yung presyo. Di ba? Okay, print na natin yung final copy para maplansya na. Yung GAA, yung GAB, General Appropriations Bill. Yun eh. Diba, gagawa na rin sila ng BICAM report. Okay. Ngayon, meron pang isa eh. I have the agreement of the Senate, those changes. Personnel to withdraw their support from your administration. How confident are you that our uniformed personnels remain to be loyal to the administration, considering that we can expect more rallies until, I guess, November 30? Yes. Ngayon, ang tanong dito kay PBBM naman, sabi sa kanya, gaano kayo katiwala na loyal sa Estado, sa Constitution, sa inyo, ang AFP natin? Dahil merong balita na noong September 21, merong namumuo na coup d'etat. At saka ito, may paparating pang napakalaking rally na naman katulad nun sa November 30. Alam niyo, palagay ko, ako personally, in my opinion, hindi na magiging ganon katulad ng yung galit na nirehistro ng mga tao ng September 21. Hindi na ho ganon. Kasi nung September 21, wala pa ho tayong ICI nun. Wala pang mga nasasuggest na masampahan ng kaso. Wala pang ganon. Kaya nga, ang dapat dito, total, malayo-layo pa, October pa lang naman ngayon. Di ba? So paglipas ito nga mahigit isang buwan, dapat talaga magiging malinaw na mula dyan sa ICI at saka sa Ombudsman yung pagsasampa ng kaso. Ang Ombudsman kasi kinakailangan pa nilang mag-case build-up eh. Kailangan pa nilang maplansyang maigi yan dahil yung recommendation ng ICI, diba, na ito yung mga nakita naming ebidensya na tingin namin enough to convict, and then kailangan pa nilang reviewin yun, pag-aralan nila maigi. Tapos yan, sasampa na kaso dyan papasagutin pa kasi nila yun eh. Tapos sasampa na nila yung kaso doon sa Ombudsman. Sa Sandigan Bayan. Ganoon. Ngayon, Sandigan Bayan po mag-uutos diyan na na kulungin niyo yung mga hayop na yan. I'm never confident in that sense. In the sense that I know that you have to be very careful to keep everyone as part of the administration and in support of the administration, supportive of the administration. And so we are constantly talking to everyone and saying, is this? We are very open in our discussions, and whoever has any kind of grievance or have any kind of complaints, and who might be thinking of saying that this is not, we no longer agree with the administration, we always go to them and say, what can we do to accommodate your advocacy or some of the things that they would like the national government to do. And nako, sumisingot ang Pangulo. I-fake news ka na naman ng mga DDS yan. Hindi, sinasabi ng Pangulo, hindi naman ako ganun ka-confident, sabi ng Pangulo. Pero bukas kami sa kung sino man sa kanila nagsasabing hindi na kami masaya sa gobyerno para malaman ano yung dahilan bakit di ka na masaya. Ano yung, diba? Para malaman namin kung ano yung dapat naming gawin. Which is, para sa akin po, tama po yan. Diba, na maging bukas ang gobyerno natin, lalo na Pangulo. Parang style Ramon Magsaysay. Diba? Yung gano'n na pwedeng ang taong bayan magparating sa Pangulo. Pwedeng hindi na ho yung pahirapan. Diba, na may mali rito, may ganito. Kasi kahit papaano ho, nag-iisip pa rin yung mga kababayan natin na dapat sana ginawa nyo na ito nung bago mag-eleksyon, para nagabayan nyo kami. Yung mga korap hindi na nanalo. Diba? Nalaman na natin ano pala yung magiging papel nila Marcoleta dyan. Kaya lang nangyari nga kasi, pumutok itong issue na to after ng ng 2025 midterm election eh. Diba? Dahil na rin sa kagagawan itong mga kongresista na napangakuan na pumirma ng
impeachment, yung mga House leaders, not necessarily Martin, natural, ang bababa dyan, yung mga deputies, na sige na, pirma kayo para makuha nyo na yung budget natin hinihingi. Yung mga na-insertion natin. Yun yung sinasabi ni Todd, ni Chanko na hinihingi nila pero naka for later release. Yung sinasabi rin ni Aimee na 6 billion dapat i-release nyo na para sa mga infra. Pero for later release. Kabilang yung kanyang insertion. Diba? Yan yun Kaya sinasabi rin na na meron part yan dyan na itong investigation daw ho ng ICI na sabi nga po pwede nga mauwi kung matutumbok doon na ang Pangulo ay may kinalaman. Which I doubt na siya po ay salarin dyan. Dahil paano ka naman magpapa-imbestiga pa na ikaw pala guilty rin? Di ba? Tapos may ebidensyang lalabas kontra sa'yo, di madidisgrasya ka. Di ba? Pag mai-impeach, so baka hindi na paabutin sa impeachment. O people power na talaga kung may matibay na ebidensya. Hindi gagawin ng Pangulo yun. Walang siguro kahit na loko-loko, hindi gagawin ng ganyan. Di ba? Na kung alam mong guilty ka, bakit ka bakit ka pa magpapa-investigate? Hulihin mo na lang yung mga destabilizers. Di ba? Para tahimik. Sabi nga rin sa kanina rito, napakalaking sindikato ang binabangga ng gobyerno ngayon. That's right, the entire government. Isipin nyo, yung mga nasa mga direktor, di ba? Sila yung mga direktor din ng korupsyon. Kaya sinasabi ko sa inyo magpalit man tayo ng presidente ng USEC, ASEC, hindi nawawala yan sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Kasi nananatili yung mga promotor. Lalamunin na lamang ng sistema nila yung mga appointees ng Pangulo. Diba? Ganun ang nangyayari. Kaya ako dapat, para mawala dapat yung mga ganyan. Paano yun? Di contractualization natin, good for 5 months ang trabaho. Kapag, halimbawa, yung mga pumupunta sa customs, hindi sila nagiging masaya sa performance, di submit nila. Di ba sa merong website na pagsasubmitan at naka-public, we're not happy to this employee. We're not happy to this director. Di pagdating ng KPI, palpa ka palang hayop ka. Di tapos na kontrata mo, hanap ka naman ng ibang trabaho, hindi ka na pwedeng bumalik dito. Dapat ganon, right? Okay? So yun lang. Tahimik ba si Aimee? Okay. Maraming salamat po sa inyo, Elizabeth. And sa pamasko, God bless po. And then, ito, si Maribel Villanueva. Yan, thank you so much po. Magandang gabi ho dyan sa inyo rin sa Hong Kong. Yan. And then, syempre, nauna, Ken Tot, na nagbigay ng pangpandesal bukas sa inyo. At, dito sa isang to. Okay, so God bless everyone. Thank you so much. And see you when I see you.